Doon sa video may kita ko may mga nakabonet na pumasok. Yun po ay mga pulis na. And then hanggang sa ayun na, meron na pong dinumog. Lumabas po ako. Sabi ko, sir, ano bang naging problema? Sabi po nila sa akin, may tinatago daw po kaming kriminal. Gusto nilang huliin. Bakit daw po namin pinatakbo sa taas? Colonel Rhea Polonio, bakit ganun po yung naging operation ng inyong mga tao na nagsuot sila ng bonnet at wala silang dalang warrant at huli na ng magpakilalang pulis? Tama ba yung ginawa nila? Mali na nakabonet sila? Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet o ibaba mo, magpakilala ka. Hoy, pulis ako. Ganon ang gusto mga ni Colonel. Ang matalino si Colonel. Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Magkakaroon po kayo ng hustisya. Huwag lang ho kayo umatras. Opo. Idol, nandito na tayo ngayon sa Pandi, Bulacan, sa Pandi Residence 3 kung saan nandito nakatira yung ating mga complainant. At ito yung kanilang bahay kung saan makikita nga natin sa CCTV na tanaw na merong isang asset na umakyat sa kanilang bintana na bumaba during that time. At dito rin makikita na nagkaroon na ng enkwentro kung saan na nanakit na yung ating mga kapulisan. At yung CCTV kung saan kuha yung buong pangyayari ay dito sa isang tindahan na malapit sa kanilang bahay. Ito yon, yan. Kaya kitang-kita, Idol Rafi, yung buong pangyayari. Tatay, nasan ho kayo nung nangyari po ito? Nandun po, dito po ako. Opo. Dito po ako. Sabihin ho, sa kanto ho na ito, pilit na pumapasok sila sa inyong gate. Opo. May nakita kami tatay na binanggit nyo na sinaktan yung isa pong inyong anak na nakakulay red. Opo, dito po yun. Dito po yun. Nandito po yung motor niya. Nakaparada po dyan. Nandito po yung anak kong babae. Nasa likuran ko po. Doon niyo po sinaktan yung anak ko. Ano yung ginawa po? Sinampal po. Nakita po namin tatay, kayo ho ba yung walang damit? Opo. Ano yung ginawa nyo ho? Pinipigilan ko nga po sila eh. Kinakausap ko po sila na ayusin na lang, wag na tayong magharasan ng kuwan. Eh hindi po sila nakikinig. Ang gusto talaga nila makapasok. Ngayon sir, ito yung gate po ninyo. Opo, ito po. Nasaan po kayo nung oras na yun? Nandito po lang po sa loob po. Sa loob. Opo. Ngayon, Inaano ko po na wag silang makapasok. oo. Kasi nga po, may mga anak din po ako. Ano po ang ginagawa ng pulis sa gate po ninyo? Ginaganyan, pinipilit pong buksan. Ginaganyan-ganyan po nila. Eh ako po, nilalabanan ko po kasi gusto ko mailak po yung... Pero nabanggit ni tatay na merong isang asset na nakapasok nga dito pa dumaan sa gate ninyo. Opo, ano na po yun? Tapos na po yun nangyari. Tapos tsaka po ako pumasok po dito. Kasi po, andito lang po yung mga kapatid kong babae. Eh, hindi naman po nila kakayanin yung ano. Tama ba sir na nung pagkadating ng pulis, etong gate nyo ay bukas? Hindi po, sarado po ito eh. Sarado. Opo. Okay. Ibig sabihin, yung asset na nanggaling sa loob, binuksan? Opo, yung asset po mismong nagbukas ng ganyan po. Okay. Nakalak lang po siya pero hindi siya nakakandado po. Kaya po nakapasok po yung asset po. Maliban po sa kapatid nyo po na naka-red, na nakita natin sa CCTV, meron pa ho bang ibang nasaktan pa? Ayun lang po yung tatay ko at saka yung asawa po ng kuya ko. Yun nga po yung dito po. Yung... Nasaan po sir nabanggit na nadulas itong polis, yung ano yung kanyang motor? Andito po. Ito po. Andito lang po yung motor niya. Andito lang po. Nung nabanggit niya na aalis na, yung sumemplang? Bumangga po siya rito. Dito. Opo, pa ganun po. Tapos tumumba po ng... So yun yung, doon niya nakuha yung galos? Opo, sa may ano po ng motor niya. Sa may apakan po. Apakan. Siguro po, doon po yung nakuha. Sino to? Si Bernardo? Bernardo po. Yung dalawang pulis, anong ginagawa? Sumakay na po sila sa ano nila eh. Motor nila kasi paalis na sila kasi nga nakuha nila yung cellphone ng kapatid ko. Etong tatlong pulis, sino ho ang nanakit sa inyong kapatid? Si Bernardo po. Bernardo. Yung dalawang pulis, anong ginagawa? Ayun po, yung hinuli po nga po yung tatay ko, pinadapa po doon. So, Tsaka po kumbaga, pinasasan si tatay. si tatay mo pa lang, dito pa lang sa bahay nyo, pinasasan na. Opo, Okay. pinadapa na po nila dyan. Ngayon, sila ang nakabantay, pero si Bernardo yung nanampal sa kapatid mo. Opo, si Bernardo po. Yung pagdating sa police station, si Bernardo pala nang nanakit sa'yo. Opo, siya rin po. Ma'am, meron ho ba kayong na-witness na pangyayari kung saan ang bahay po ng mga Vicente ay pinasok ng mga pulis?
Opo, ma'am. Ano po ang nakita po ninyo? Maraming nakamotor, tas nakabonet. Anong kulay ho ng bonnet nila? Itim. Ano ho ang may uniforme po ba? Wala po. Ano ho yung t-shirt na gamit po nila? Itim rin po. Tas parang nakamaong sila na shirt nun eh. Yung iba eh. Kasi nagkakagulo na, hindi na namin maano yun eh. Nagulat na lang kami, pinapasok na yung nila eh. So, ano ho ang pagkakakita niyo, ma'am? Sino ho ang unang nanakit? Sila ho kasi ang inaano lang nila, yung pilit nilang pinapasok yung bahay, yun lang unang nakita namin. Tapos simula nung nanakit po, wala naman pong kasi sinampal po nila yung kapatid yung tomboy po. Kaya pong ginawa nung asawa, tinadyakan yung motor kaya tumumba. Sabihin po, ang mga pulis ang mga unang nanakit. Opo, lahat po ng bata nag-iiyakan, natatakot po. Halos lahat ng kanto natatakot na. May kilala ba kayong Elmer dito, ma'am? Wala po. Ito ho ba ay unang pangyayari na merong sinusugod ang mga pulis na nakabonet? Marami na pong beses dito, ma'am. Kaya nga po nakakatakot eh. Sabihin ho, nakabonet ho talaga sila kapag may sinaserve na warrant. Opo. Ano ang pagkakakilala mo, ma'am, dito sa pamilya? Meron ba talaga silang tinatagong Elmer? Wala naman po. Kamusta po si Tatay Rodelio at Julius? Kamusta po ang pakikitungo niya sa mga kapitbahay? Okay naman po sila. Maano naman po sila. Mababait naman po sila. Idol, sana matigil na po yung mga ganyan-ganyan dito kasi dahil po natatakot. Yun lang po, sa kasalamat po sa pagtulong sa kanila. Kasi masarap po sa pakiramdam yung nagkakaroon sila ng katarungan eh. Yung nabibigay yung parang naman talaga wala naman silang ginagawa. Yun lang po. Sir, magandang araw po. Nung araw ho kung saan sinugod ang pamilya Vicente, nakita ho niyo ho ba? Opo, nandito po ako nung nagkakagulo na po sila. Ano po ang napansin ho ninyo at nakita po ninyo? Hindi po kasi natin masasabi na pulis talaga sila dahil kasi nga civilian at nakabonet po sila. So parang kumbaga hindi nyo alam kung magnanakaw ho ba sila Opo, o namamasok ng bahay? Hindi po natin masasabi kasi dahil hindi na natin may kilala kung pulis ba talaga sila o masamang tao. Na nakita nyo po itong mga nakabonet, ano ho ang ginagawa ho nila? Nagpupumilit po sila pumasok dyan sa bahay nila Vicente po. Yun nga, nandun si tatay, pinipigilan niyang pumasok dahil nga kasi hindi nila alam kung ano bang problema, ba't nagpupumilit silang pumasok sa loob ng bahay. Nakita nyo ho ba, sir, na sinaktan ng Vicente, ni Tatay Rodelio o ni Julius, yung mga nakabonet? Ay, hindi po. Hindi po nila sinaktan dahil kasi ang nakikita ko sa kanila, pinipigilan nilang pumasok sa loob ng bahay dahil kasi nga hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari kaya nila pinipigilan. Yun ba, sir, nakita nyo itong mga nakabonet na nakit? Yung isang yung kapatid po nilang tomboy, sinampal po nila. Makikita nyo naman po dun sa may video na sinampal po talaga ng pulis yung Nabanggit din na nadulas din itong isang nakabonet nung siya ay sumakay na ng kanyang motor. Nakita nyo rin po? Sa akin po, pagkakaano ko po, parang napiga niya yung sinilador ng motor kaya parang dumulas yung motor kaya natumba. Sa tingin nyo, sir, tama ho ba yung ginawa ng mga kapulisan na kasuhan sila ng direct assault? Hindi po. Para sa akin po hindi. Sir, ano ho nakita ho yung araw ho na yon? Nang dumating yung mga pulis, nandyan ako nakaupo. Sabi sa akin, boss, baka pwede, doon ka muna, doon sa lugar na yon. Pero hindi ko alam na mayroon silang pupuntahan dito. Ano ho itsura nila, sir? Mga malaking katawan, magandang katawan. Kita ho ang mukha. Ay hindi, nakabunit sila. Ano ho pa ho ang napansin nyo po? Yung pagdating dito, nagkaroon na ng kami papasok sila dito na wala naman dapat silang ipasokin dito. Bakit wala silang warrant o wala. At saka yung taong hinahanap nila, wala naman dito yun. May nakita ho ba kayo, tatay, na umakyat ho dito? Oo, meron. Diyan. Yung lugar na yan, Ilang minuto ho kaya siya nagtagal dyan, tatay, na umakyat? Madali lang. Palagyan natin 5 minutes. Tapos bumaba? Oo, kasi wala naman siya dalaanan dyan Meron ho ba siyang dalang mga gamit? Baka merong ninakaw sa loob? Wala. May nakita ho ba kayong pananakit ho na ginawa ng kapulisan? Meron. Dito, meron. Sino ho ang sinaktan po nila? Ang kapatid ata ng tomboy dito. Kaya sa galit ng komisyon, ang motor nila. Sa galit na bakit nananakit sila. Yung pulis ho ba, tatay, sinaktan ho nila? Kumbaga, sinuntok o binanatan din ho ng mga pamilya Vicente? Hindi nga lumalaban yan Hindi. Makalami, may mga baril sila. Siguro ang baril nila, 45 o 9mm. Ibig sabihin po, hindi ho sila nakapasok sa loob ng bahay? Hindi ko na napansin kung nakapasok sila. Kasi sarado yan Ay gusto mamimilit siyang pumasok. Siyempre, kahit sino naman, kahit ako naman ang may-ari yan, hindi ko sila papasokin.
Tama ho ba tatay, nakita nyo na sila yung papunta dito? Ilan hong motor ang dumating? 4 yata yun, 5. Isa yung sa asit-asit na bata, tapos 3 pulis, at saka asit pa yata yung isa. Yung dalawang binabanggit nyo na asset ay ano ho ang itsura, nakabonet din? Nakabunit yung isang asit, yung dito, hindi, kilala para namumukha namin yung dito. Yung umakyat ho, parang kapitbahay nyo lang? Parang, ano lang yun? Tanda na rin ba yun? Okay. Kumbaga yung asset nila, taga dito lang po sa inyo. Di namin kilala yun. Dati nga daw, nagtatrabaho yan dito. Nagagalit pa nga ito umuutang pa ng pagkain ba? Kasi Nanay Mirna. Bakit gano'n? Ma'am, ano ho ang pagkakaalam niyo po dito sa Pamilya Vicente na kung saan may mga pulis na nakabonet na gustong pasukin ng kanilang bahay? Katulad din po sa amin, pinasok din po nila kami nang wala silang warrant. Hindi po namin alam kung ano pong kasalanan ng mga asawa namin. Ngayon, dahil sa wala po kaming kakayahan na tatakot din kaming lumaban, hanggang ngayon nakakulong pa rin po sila. Tama ho ba, nung araw ho na yun, naunang pinasok po ang bahay ninyo? Opo, totoo po. Anong oras po nangyari? Sa akin po kasi mga past 9 ng gabi. Sa akin po alas 7. Alas 7 naman po ng gabi. Ibig sabihin po, nauna ho na pinasok ang bahay nila Vicente, sumunod po... Hindi, nauna po sa amin. Mga ano kasi sila ngayong August sila, kami naman. May, sa kanya, June 1 po sa akin. Sa akin, May 3. Tama ho ba, nakabonet po sila? Lahat po sila, nagpakabonit po sila lahat. Ang lalaking tao nila, ang dami nila. Ilan ho, nung sumugod ho sa inyo, ilan? Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila eh. Ngayon ho, ano ho, meron ho bang dalang warrant? Wala pong ganun, wala po. Ini barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Wala rin pong barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong warrant, wala po talaga as in. Nakabonet? Opo, nakabonet. Ano ho ang kulay ng bonnet po nila? Itim. Itim parang ginagamit pag may... Opo, parang kala mo mga hold-upper po, ganun po. Anong pangalan ng hinahanap nila? Wala naman po. Yung sabi naman mga asset nila, tinuro lang din po. Asset po kasi, may kasama po silang asset. Yung sabi po ay palit ulo daw po. Ngayon, ano ho ang final ho ng kaso laban ng mga pulis sa mga asawa ninyo? Sa akin po, wala naman pong nakuha. Ang sabi po nila, 511, may 26 pa. Wala naman pong ano. Okay. Ganon din po sa akin, 511 din po. Wala rin po sila nakuha. Hinalughog po nila lahat. Yung bahay namin, hinalughog po nila lahat. Opo, wala sila nakuha doon. Ngayon, nakulong ho ba sa inyo, ma'am? Asawa ko po nakakulong po kahit walang kasalanan. Wala silang nakita sa bahay. Yung bahay namin, mga anak ko na trauma kasi bigla silang pumasok sa bahay namin. Kayo po, ma'am? Ganon din po. Hanggang ngayon po nakakulong? Hanggang ngayon nakakulong yung asawa ko. Wala naman pong kasalanan. Wala po sila nakuhang ebidensya. Bakit ganun yung kinaso nila sa asawa ko? Wala rin po pinakitang kahit search warrant? Walang ganun. Sila dumaan sa barangay or ano, wala. Ano po ang mensahe niyo po na isabihin kay Senator Rafi? Sir Rafi, sana po matulungan niyo rin po kami na wala po kaming kakayahan dahil po sa mga pulis na yan, abusado po talaga, wala po kami. Hanggang ngayon nagdudusa sila na wala naman po kaming alam tungkol sa droga na inano nila sinampa. Yun lang ang akin. Nagdudusa po sila sa kasalanang hindi naman namin alam kung ano po yung 511-26 na yan hanggang ngayon po. So, ibig sabihin po, di pa po kayo nakapag-bail? Hindi po. Kailangan daw po magantay daw po ng hearing. Hearing po. Yung hearing daw po. Yung hearing sa akin, ang tagal. Sobrang tagal ng hearing. May tapos sa amin naman, sa akin October pa. Sige po, ipapaalam po namin kay Senator Rafi yung concerns niyo. The same incident po, lahat nakabonet ang mga polis pala ng Pandibulacan. Kilala niyo po yung Bernardo? Yung po talaga. Tapos kapag nakapumam sa mga salaysay po nila, sa bahay po dinampot yung mga asawa namin pero nakalagay sa ibang lugar. Opo, sa iba po nila nilalagay. Hindi nga po namin alam kung saan po yung lugar na yun eh. Pero sa Bagbaging Pandi daw po. Pero dito po sa bahay nyo yan, dito sa barangay. Sa barangay, mismong bahay. Opo, wala po kami mga video pero yung mga kapitbahay namin, willing naman po magtestigo na mismong sa bahay po namin dinampot. Opo. Sige, thank you po ma'am.
Magandang araw po, Colonel Relly. Kasama po namin ang mga complainants para humingi po ng balita patungkol po sa insidente na kung saan ay meron po nga 3 kapulisan ho na pumunta ho sa kanilang bahay. Ano po ang naging action po natin, Colonel? Kagaya ng nasabi ko nga, after dun sa napanood namin nga dun sa yung interview ni Senator dun sa itong 2 complaint, immediately nagpalabas na ako, nag-issue na ako ng order relieving yung 3 personnel ng PANDI to undergo in-depth investigation doon sa nangyari. At hanggang ngayon po, ongoing pa yung investigation na ginagawa. At isinunod ko rin yung hepe para hindi magkaroon ng misinterpretation doon sa ginagawang investigation ng ating provincial investigators. Opo. So far, nasa pihaw muna sila. At sabi ko nga, based doon sa sinasabi nila na version nila, ay ni-require ko sila na mag-provide din ng ebidensya. Sir Julius, nabanggit po ni Colonel, ayun po, na-relieve na po, na-reassign po dito muna sa headquarters habang ongoing po yung investigation po sa ating mga personnel. Ano po ang masasabi po ninyo sa naging action po ng ating kapulisan? Maraming salamat, sir, na anuhan po yung sa kaso po namin. Medyo naano na po ako, medyo kampante na po ako. Kasi minsan po pag lumalabas kasi ako ng bahay, medyo ano pa ako may trauma pa po. Tatay, ano po gusto pong sabihin? Ngayon po, may balita na po kayo doon po sa mga kapulisan po. Okay na naman po dahil ayun nga, gaya ng sinabi ni Colonel na nag-ano na po sila. Okay na po yun, medyo nagkaroon na rin po kami ng medyo konting tahimik dahil na-relieve na nga po. Pero sana po, kung sinasabi nyo na-relieve, sana po sa tulong ng Diyos magtuloy-tuloy. Yun lang po. Maraming pong salamat. Rest assured po pag lumabas po yung resulta ng investigation natin. Malalaman nyo po. Kasi siyempre, titignan natin yung both sides. Mahirap naman na i-judge ko yung ginawa nila. Opo. Na wala tayong proof. Opo. Doon lang ako sa tama. Ayan. Thank you so much po, Colonel. Idol Rapi, maraming salamat po at na-relieve na rin ang 3 kapulisan at ongoing na rin po yung pag-iimbestiga laban sa kapulisan po. Maraming salamat po, Idol Rapi. Maraming salamat po, Idol.